Okay mga kuys, magandang gabi and welcome back again dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So ngayon mga kuys, itong ating motor is si Alpha. Nagtatampo na naman to, no? So ngayon, papalit po tayo ng ignition switch. So, meron tayo na order sa Shopee. Eto, TTGR switch lock. So yung pong link nito kung saan ako nakabili is ilalagay ko po sa description ng ating video. And then i-click nyo lang yung link para ma-redirect po kayo sa legit seller po na sa Shopee. So napaka-quality nung nabili natin ito, magandang klase. And then turo ko sa inyo paano magkabit. So at meron na tayong video nito kung paano maglinis. So ito naman, hindi nyo na po kailangan tanggalin to, yung ating cover ng headlight, or hanapin yung wire ng ating susian. So puputulin natin yan mamaya and then pakita ko sa inyo paano. So, bago tayo magsimula, syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit yung notification bell. And nga pala mga koy, sa mga hindi pa po nakapollow sa ating Facebook page, baka naman po, meron pa lang po tayong 1,500 followers. So, baka naman po, yung mga hindi pa nakapollow dyan, ilalagay ko rin po yung link ng ating Facebook page sa description. So, para mapuntahan nyo yung bahay ko sa Facebook. Okay mga koy, tara! Sa mga guys, eto nga pala yung sitwasyon na ngayon ng aking CTMX 125 Alpha. So, isususi ko siya, nyo. Talagang pahirapan na yun. Pahirapan na bago mag-neutral, mag-switch on. Yun. So, kailangan nyo pang idiin or tsamba-tsambahan para lang magkamera. Pag nagkakulay ka na, bubunutin ko na yan para hindi na siya mag-loose. So, yan, pag natataltal, naglulos pa din, no? Nawawala-wala siya. Tapos pag binuhay natin at nag-switch off na ako, dire-diretso pa rin yung under nya, hindi agad siya namamatay or ayaw agad siya mag-on. Ibig sabihin niyan, pag ganyan na yung sitwasyon ng susi ng TMX nyo, matik, palit na po yan ng bago. So pag po original, kasama po dyan is fuel tank cap, pati po yung ating lock ng manubela. So isang set po siya nabibili. So dahil wala pang budget si Kuya Jess para sa original, ito muna yung ating replacement. So pakita ko sa inyo yung nabili natin. So mga guys, ito yung nabili natin sa Shopee. So TTGR siya, 200 plus lang to, kasama na yung shipping. So may kasama na tong dalawang susi, tapos ignition switch. Tingnan naman, napaka quality ng ano nya, texture. Tsaka mabigat. Ayos na ayos. So nasa description na po yung link para po dito, ano. So ngayon ang kailangan natin gamitin, is ito yung pamputol natin. Tapos kailangan natin ng electric tape para sa pagdudugtong natin mamaya. Yung wire po nung replacement, putulin natin. Tapos dun tayo magdudugtong sa original niya na wire. Kasi mas maganda pa yung wire nung original. And then 10mm pangkalas po dun sa ilalim ng ating dashboard. Ito meter panel, so kailangan kalasin natin yan. And then yung pliers, ito pangkalas ng speedometer. And then start type, so yung sukat nya is T30. Itong isang set na ganito na pangkalas, hanap po ako sa Shopee nung pinagbilhan natin, tapos ilalagay ko rin po sa link sa description yung link para makabili rin po kayo ng ganitong tools. Isang set na po ito. Ayan, iba't ibang sizes yan. Okay, magsimula tayo dun sa meter panel. So kalasin nyo to, yung ating speedometer, tapos yung 10mm na nut. So yan po yung naghahawak sa ating meter panel. And then, pag nakalas natin yan, makikita nyo na yung ating ignition switch. Okay, kalasin muna natin. So, yan mga koys, nakalas na natin yung ating nut sa ilalim, tapos yung speedometer natin. So, pwede nyo na ma-access yung ating tornilyo ng ignition switch. Yan. So, ang sukat po niyan is T30 na hinge bolt. Hinge bolt po ang tawag dyan sa ganyan. Start type siya, dalawa. Sa mga nagko-comment kung pwede siyang paltan ng tornilyo, pwede po mga kuys, basta yung kasukat po yung thread.
So pagpasensyahan nyo na po yung dumi ng aking ilalim ng meter panel ko kasi yung motor ko po is 9 years na. And then bihira ko lang din po siyang makalas. So gamit tayo ng T30 na pangkalas. Ito yung start type. Pa-start kasi yung dalawa lang yan So yan, kalasin natin. So yan mga kuys, nakalas natin yung dalawa niyang bolt ng susian natin. So ito, dito tayo magpuputol ng wire na yan. Ito yung ating idudugtong dun sa ating biniling susian. Kasi yung wire niyan, hindi nyo na kailangan tanggalin dun sa loob. Kasi hahanapin nyo pa kung nasaan yung mga wire na yun. So mas maganda, itong original yung na wire yung gamitin natin. So bago tayo magputol ng wire, so kailangan tanggalin nyo muna yung ating fuse. Yan. Ito tayo sa ating side cover. Tanggalin nyo muna yung fuse mga kuys para for safety. Para hindi siya mag-shorted. Napakadumi na ng ating motor. Pasensya na kayo mga kuys sa mga bashers natin. Hindi na po talaga ako makapaglinis ng motor. So kakalasin ko muna siya tapos putulin natin yung wire ng susian. Okay, napaghiwalay na natin yung wire sa fuse box. So ayan po yung supply papuntang susian natin. And then putulin na natin to. Hindi na siya mag-shorted. Sa paglalagay ng ating wire nung bagong susian natin, so hindi na po kayo malilito kasi ito mismong aftermarket na nabibiling susian is parehas lang po siya ng color coding. Kung yung green sa green, yung red sa red, and then yung black white sa black white, tapos yung black sa black. Same na po siya ng color. So yung ating green is ground, red is ito yung galing sa fuse, galing battery, black white is yung ating kill switch, and then yung black natin is yung kanyang accessories wire. So puputulin natin to, and ito yung ating idudugtong na bago. Okay? Dugtong na natin. A few moments later. Okay mga kuys, idudugtong na natin yung ating bagong ignition switch. So walang problema yan kahit pa gano'ng kahaba. So ang mahalaga is yung ating color coding. So ito yung sinasabi ko kanina. So red sa red, hindi kayo malilito. Green sa green, black white sa black white, and then accessories wire, kulay itim. And then pwede natin testingin to. Tapos yung pagbabalik po ng ating panel, ng ating ignition switch is kung paano nyo lang siya kinalas. Napakadali lang naman. Dalawang 10mm, and then yung ating speedometer, tapos dalawang start type na Allen bolt dito. Okay, kakabit natin, tapos testingin na natin. So kailangan siliduhan nyo na to. Yeah, maganda yung pagkakasilyado niya. And then ibabalik natin yung fuse mamaya, tapos testing natin. Napakita ko sa inyo kung hindi na siya naglulos. Kasi nga, syempre bago TTGR, magandang klase. So yung link, i-click nyo lang sa description. Mapupunta kayo dun sa seller na legit. At talagang mabilis mag-deliver. Okay? Yan ulit. So yan mga kuys, nakikabit na natin. Isalpak na natin yung ating bagong ignition switch. Kita-kita nyo naman saktong-sakto dun sa pinaglalagyan ng stock na meter panel. So napakaganda ng quality ng TTGR na ignition switch. So huwag nyo kalimutan, nasa description po yung link ng legit seller sa Shopee kung saan kayo makakabila ng ganitong ignition switch. So ngayon, testingin na natin dahil bago. Okay. Yung luma natin susi, syempre huwag nyo iwawala kasi ito pa rin yung gagamitin nyo dun sa ating tangke at dun sa paglalak ng manubela. So bubuhayin natin si Alpha ngayon. Gabi na gabi na sa amin mga boys. Okay, buhayin natin. Kung one click pa to, hindi na tayo magagas Ayan Okay, buhay na. So ang problema niyan nung bago natin gawin, napakahirap ng i-on. Ayaw umilaw ng neutral, ayaw umilaw. Tapos pag pinatay nyo, nahugot nyo na yung susi, ganun pa din, buhay pa rin yung motor. Dahil-diretso pa rin ng andar. So ngayon, dahil bago na, patay natin. Iyon.
Namamatay na siya ng kusa. And then, hindi na rin siya nahuhugot. Ayan ang kagandahan dito. So yun na mga koys, at ulitin ko ulit, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and mag-follow kayo sa ating Facebook page. Pangalan ko po sa Facebook page is Kuejas Motoren. So madami na rin po doon na i-upload. I-follow niyo po ako doon mga koys para at least kahit doon man lang matulungan niyo po ako. Okay mga koys, peace out.